May ito magandang kwento to kasi, to eh. Sige. Kwento ni Mang Kaloy. Yan, si Mang Kaloy. Si Mang Kaloy, isa sang magsasaka. So, si Mang Kaloy, ordinaryong magsasaka, pero pagdating sa pagsasaka, very competitive. Ibig sabihin, dinatry na maging kakaibang magsasaka. Tama ba? So, gusto niya, malinis yung kanyang bukid, mas marami siyang ani, so they compete yung kapwa niya magsasaka. Wala namang problema doon. Tama ba? So, may dumating na alien. Ano yung alien? Dami ko ito, sa panat. So yung alien, nagandahan siya sa Earth. So, naghanap siya ng isang tao na magkakaroon ng oportunidad na mabigyan ng magandang regalo. So, napili nila si Mang Kaloy kasi si Mang Kaloy kakaiba sa lahat ng mga ordinaryong magsasaka. Ay, gusto tulungan, mahirap eh. So, binigyan siya ng isang manok. Na yung manok ay ang balahibo ay ginto. Yan. Ang tawag doon, chicken, the golden chicken. Yan. So, paniwala lang kay Mang Kaloy kasi nakita niya, pero nag-iisip din siya kasi medyo malaki yung manok, kakaiba sa mga ordinaryong manok, saka yung balat niya. So, ginawa na lang niya, sinama niya doon sa mga manukan niya. Okay, now, ganito yung nangyari, no? Nung umaga, kukunin niya yung mga itlog ng manok. Binagtaka siya kasi yung manok na golden chicken na galing sa alien ng itlog ng ginto. Ginto as in ginto talaga. Tutuwa-tuwa siya, dinala niya sa bayan. Binenta niya kay Mang Shoni, kay Tita Shoni. Shoni's bumibili ng ginto. Kaya, nandito ba si tutuwa-tuwa, binenta niya. Siyempre, laking halaga nun. Laking itlog eh, tama ma'am? So, binili niya lahat ng kailangan niya. Personal, dahil sa ginto. Kinabukasan, mayroon ulit ginto. Binili na niya yun, lahat ng kailangan sa bahay nila. Pangatlong itlog, pinagawa na yung bahay. Pang-apat na itlog, bumili na ng sasakyan. Lahat ng mga pangangailangan niya, binili na niya. Ibig sabihin, sa madaling salita, yumaman si Mang Kaloy. Competitive. Nagkaroon ng kaibigan na mga kapwa niya mayayaman. Ay minsan, nagkaroon ng kwentuhan. Uy, babalitaan niyo na ba? Meron daw isang mayaman sa lugar na to magtatayo ng mall. Competitive na si Mang Kaloy. Naisip niya, hindi pwede yun. Dapat ako magtayo ng mall sa lugar na to. Pero naisip niya, kulang yung itlog eh. Kasi isang araw eh. Tama mo? So nagkaroon siya ng isang desisyon na hindi pinag-isipan kasi dahil doon sa kanyang kagustuhan, naisip niya na yung manok ang itlog ng itlog, di ba? Nagito. So naisip niya na yung loob ng manok, puro itlog. So nagdesisyon siya huwag nakatayin yung manok. Kasi ang thinking niya, doon ang gagaling yung itlog, so maraming itlog doon na ginto. Ay nagkamali po ng desisyon. Kailangan pa lang i-process para maging ginto, di ba? So, mayroon pala siyang sistema. Namatay po yung manok. Nahinto ang pag-itlog. Walang alam na hanap buhay. Anong nangyari? Dahil competitive, ayaw pa rin magpatalo, nabenta po lahat ng ari-arihan. So, ibig sabihin, bumalik sa pagiging magsasaka si Mang Kaloy. Okay? At tinanggap niya ulit, kapalaran, dumaan lang yung blessing. Sometimes, yung mga nangyari talagang ganon, yumaman, nawala yung yaman, pero makakabalik pa naman. Kung bibigyan ulit ng manok na lang, yung itlog. Nang-itlog, di ba? Nang-gintong itlog. So, pumunta siya sa mall, nakita niya natayo na yung mall. Nung natayo na yung mall, tuwa siya kahit papati, nalalamigan naman siya. Pagpasok niya sa mall, may yumakap sa kanya. Tuwan-tuwa. Uy, Mang Kaloy, tagal na kitang hinahanap para pasalamatan. Si Mang Shoni, yung bumili ng itlog. Nalaman niya na si Mang Shoni pala ang may-ari ng mall. Alam mo, Mang Kaloy, grabe ikaw yung blessing. Alam mo, itong mall na to, ako may-ari nito. At dahil ito doon sa itlog na ginto, nagtaka siya. Hindi ba, dalawa lang yung binili mo? Bakit ka nagpapatayo ng mall? Ito ginawa niya. Alam mo, ito ginawa ko. Yung itlog, pinahats ko. Pinalimliman ko. Grabe, hindi ko agad ibinenta. Inalagaan ko yung itlog, tapos naging sisiw. Tapos inalagaan ko talaga, pinalaki ko. Grabe, nag-aircon ko yan. Ang uwas ko,